Levitiko, Kabanata 21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sinuman sa kanila'y huwag lalapit sa patay. Liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga, nakasama niya sa bahay. Dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa, upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging pari. Huwag silang magpapakalbo, magpuputol ng balbas, o maghihiwa sa sarili, upang ipakita lamang na sila'y nagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos, at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng Diyos. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya dapat silang maging banal. Huwag silang mag-aasawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar, o kaya'y babaeng hiniwalayan at pinalayas ng kanilang asawa, sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pari. Ituring ninyong banal ang pari, sapagkat siya ang naghahandog ng pagkain sa akin. Dapat siyang maging banal, sapagkat akong si Yahweh ay banal, kaya't ginawa ko kayong banal. Kung ang babaeng anak ng pari ay mamuhay ng may kahanan, nilastanga niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang sunugin. Kung ang nahirang na pinakapunong pari, na binuhusan ng langis sa ulo at itinalagang magsuot ng sagradong kasuotan, ay mamatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Hindi siya maaaring lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Dapat siyang manatili sa santuwaryo ng kanyang Diyos. Kapag umalis siya roon upang tingnan ang bangkay, nilapastangan na niya ang santuwaryo ng Diyos dahil nakalaan na siya sa Diyos. Ako si Yahweh. Isang birhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pare. Hindi siya dapat mag-aasawa ng balo, hiwalay sa asawa, dalagang nadungisan na ang puri, o babaeng nagbebenta ng aliw. Ang dapat niyang mapangasaway isang kalahi at wala pang nakakasiping, upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya. Ako si Yahweh, inilaan ko siya para sa akin." Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo rin kay Aaron na ang sinuman sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. Hindi maaaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, pilay, may sira ang mukha, at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba, unano, o isang kapon. Sino mang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaaring maghain ng pagkaing handog
dahil sa kanyang kapintasan. Maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, maging ito'y ganap na sagradong handog o sagradong handog. Ngunit, hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuwaryo. Ako si Yahweh. Ginawa kong banal ang mga iyon. Gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron, sa mga anak nito at sa buong Israel. Kabanata 22. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita, upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi ayon sa tuntunin. May bisa ang tuntuning ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh. Ang sinuman sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya'y may tulo, ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sinumang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi sa mga hayop o taong itinuturing na marumi, ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, sapagkat iyon ang makapagpaparumi sa kanila. Ako si Yahweh. Dapat sundin ng mga pari ang mga tuntuning ito. Kung hindi, magkakasala sila at mamamatay. Ako si Yahweh. Inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalahi. Hindi maaaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa pari o bayarang manggagawa. Ngunit ang aliping binilin niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain yun. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari kung nag-asawa siya ng hindi pari. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkaing banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. Kung ang sinumang hindi pari ay makakain nito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, sapagkat kapag kumain sila nito, sila'y lumalabag sa tuntunin.
at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh. Ginawa kong sagrado ang mga iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin, bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan, upang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa, o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at kati, o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon, sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin. Sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod. Kakainin ninyo ito sa araw ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain, sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. 23. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw, kayo'y magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi,
ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng 1 lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon pa lang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng 1 salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil, 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salop ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunuging kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig-1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng pari, kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon. Isa may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan, at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng 7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon.
Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho. Kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon, saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayong magtatrabaho mula sa gabi ng 9 na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin ito sa mga Israelita, mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil, at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga, at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo, o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa 15 araw ng 7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at 8 araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw, tuwing 7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan, upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Gayayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. 24
Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan sa labas ng tabing, sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Magluluto kayo ng 12 tinapay. Isang salop ng mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng tig-6 sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar, sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ang sinumang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbabayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patayin din. Iisa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos." Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises. Kabanata
Sinabi pa ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain ay pagpapahingahin tuwing 7 taon upang parangalan si Yahweh. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalagaan ang mga ubasan. Ang 7 taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain, 1 taong nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin, at huwag pipitasan ang mga punong ubas na hindi naalagaan. Ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat. Sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop. Bibilang kayo ng 7 tig-7 taon, bale 49 na taon. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakas ang trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupain na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa buong taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi naalagaan, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang, at ito ay sagrado para sa inyo. Ang inyong kakainin ay ang mga halaman na kusang tumubo sa bukid. Sa taong iyon, ang lahat ng ari-ariang naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbebenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. Kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos, upang kayo'y manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana. Hindi kayo magugutom, at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupaing yun. Huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa 7 taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing 6 na taon, at magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo'y magtatanim na sa 8 taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng 9 na taon. Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupain, sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo iyon.
Kaya maipagbili man ang alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makakatubos niyon, siya na rin ang tutubos kapag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, maibabalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, mananatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya, at sa taong iyon, ang ari-arian niya'y ibabalik sa kanya ng walang bayad. Kung may magbenta ng kanyang bahay na nasa loob ng lunsod na napapadiran, matutubos niya yon sa loob ng 1 taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng 1 taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili, kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang mga ipinagbiling bahay sa labas ng lunsod na napapadiran ay tulad ng lupang ipinagbili na maaaring matubos o kaya'y maisauli pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit ang mga bahay sa mga lunsod na mga Levita na kanilang ipinagbili ay maaari nilang tubusin kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang Levita ang karapatang ito, maibabalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya, kung ito'y nasa kanyang lunsod. Sapagkat ang mga gusaling tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga Levita, bilang kanilang bahagi sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga lunsod ay hindi maaaring ipagbili, sapagkat iyo'y pag-aari nila magpakailanman. Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, kupkupin ninyo siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag ninyo siyang patutubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyo itong mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto, upang ibigay sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ang isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya, pati ang kanyang mga anak, upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos. Kung kailangan ninyo ng aliping lalaki o babae, doon kayo bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari ninyong bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.
Maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak, at maaari rin ninyo silang gawing alipin, ngunit huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo Israelita. Kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ang isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak, o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya, at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon, sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan. Kung hindi siya matubos sa mga paraang nabanggit, siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo.